ko na magkasunod, amin and his younger brother. They didn't want to go to school. Tapos, nung nakita ko, kasi they were watching, Nat Geo. Diba? So parang, okay, then I won't force them kasi everyday they're learning eh. From talagang tutok na tutok, ayaw umalis. So sabi ko, ganun siya. Sometimes you also learn stuff outside of school. And I think isa din yung sa nag-encourage. Mr. and Mrs. Tamayo, would you like to add to that? Yung daughter ko kasi, tahimik na bata. So, hindi ako kumuha sa tutorial ng papa-tutor. Actually, ako rin yung nagtuturo sa ano ko. Kaya lang, dumating sa point na sabi nga natin, sometimes may mga tanong sila na hindi natin alam, nasagot. So, we have to research, we have to ask also. Pero yung anak ko kasi, pag nagtanong siya tapos hindi ko masagot, sinasabi ko nila sa kanya, later anak, babalikan kita. Then, dumating talaga ako sa punto na kailangan ko na talaga siyang pagtuturan. Siguro at the age of, grade 2 siya. Sabi ko kasi, na-focus din ako sa trabaho ko. Then sabi ko, pagtuturan ko na lang siya. Pero nung nasa tutorial na siya, sabi niya, Mami, hindi ko din mag-tutor. Sabi niya gano'n, sayang lang yung ibabanit mo dyan. Hindi ko kailangan just guide me lang kung ano yung then kaya ko na. So, sinubukan ko naman, then yung habit niya is pagdating ng school, siya na mismo nagkukusa nagsagot ng assignment niya, ng mga niya, then papadouble check na lang niya sa akin kung tama o mali. So, hindi talaga siya yung dumaan sa tutor talaga. Wala siyang ganon. Then, nag-excel naman siya sa klase nila kahit wala siyang tutor. So, ganun siguro, maybe gifted child nga na tinatawag na talagang meron siyang talent na gano'n. So, pero kasi siya more, ang talagang hate niya talaga is numbers. Yun talaga, ayaw niya ng numbers. Yun ang inaano ko. Kaya so, nag-excel talaga siya sa English and Science. And singing. Yeah. Singing. Okay. Parents and guests? Yes, ma'am. Hello po, I'm Jessica from Inquirer Libre. Ma'am, tanong ko lang po as a parent, kasi yung bata ako, pag uwi ko, public school na lang po sa province, may service ako, tapos hindi ka pwedeng lumagpas na sa service mo kasi manginginig ka na sa takot pag uwi mo sa bahay. Kasi nakapang na yung nanay ko sa pinto, saan ka galing? Yan tanong niya. So ma'am, ang tanong ko, as a parent, ganun din po ba kayo sa kanila? Naging strict po ba kayo? Kasi parang, Monday to Friday may pasok, bawal manood ng TV. Pag Saturday, gawin mo muna yung mga assignment project mo next week bago ka makapaglaro sa labas. May ganun po ba kayong specific rules sa kanila? And we want complete honesty. Being parents, yes. Meron din talaga. Kasi sabi nga, kahit sa school nila, yung principals, yung teachers nila, ganun din ang sinasabi na kailangan during Monday to Friday, kailangan walang TV, more on studies. Then Friday in the evening, pwede ka na mag-watch ng TV. Yun din ang inaano ko sa mga anak ko. Pagdating ng Friday to Saturday, pwede ka manood ng TV, mag-play ka, kung ano gusto mong gawin. Then after that, Saturday, rest ka, then do your assignment before you sleep. Then Sunday, yung go to the church naman, then after that, kung gusto mo mag-review ka. As long na hindi naman talaga yung talagang kailangan i-push mo yung bata kasi parang nawawala na yung nila being a child. Nawawala na. So, kailangan balance ka lagi. Hindi pwedeng puro aral. Kasi pagdating nila ng malaki na sila or let's say teenager na sila, parang meron silang na-miss sa pagiging bata nila. So, kailangan balance ka rin. Hindi pa pwede yung sobrang stricto ka. Kasi sa ngayon ng mga bata ngayon, pag sobrang stricto ka, nagre-rebelde rin eh. So,